Mga ka-crypto, isipin po ninyo ito. Isang araw lang matapos pong i-launch ang Canary Capital XRP ETF, pumasok agad ang mahigit $245 million na flow. Sa first 30 minutes pa lang, halos $26 million na volume, mas mataas po sa inaasahan ng mga analyst. Tapos sa end of the day, lampas $58.5 million sa trading volume, tinalo pa ang Solana ETF na akala nating mangunguna. Dapat ba itong magpataas ng presyo ni XRP? Oo. Pero anong nangyari? Bumagsak pa. At ito po ang malaking tanong. Bakit hindi pa rin sumasabog si XRP kahit napakalakas ng inflows sa ETF? Sa video na ito ay ia-unlock po natin ang buong katotohanan. Bubuwagin po natin ang hype. Lalagyan natin ng logic, fundamentals at technical analysis ang sitwasyon para malaman po natin kung ano ang totoong nangyayari sa likod ng presyo ni XRP. Bakit nga ba napakalakas ng first day performance ng XRPC ETF? Sa unang tingin mga ka-crypto, ang ganitong volume para sa isang bagong ETF ay hindi ordinaryo. Kapag may bagong ETF, especially sa altcoin, kadalasan dahan-dahan ang pasok ng mga investors. Pero sa kaso ng XRP, para itong sabog ng kanyon. Ano po ba ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito ay narito na po ang institutional demand. Hindi na ito hype. Hindi na ito speculation lamang. Malinaw na may mga malalaking pondo na gustong magkaroon ng exposure kay XRP pero ayaw pumasok ng direkta sa spot exchanges. Pero may twist. Kahit malakas ang volume, hindi ito automatic na magpapataas ng presyo ni XRP. Mamaya ay ipapaliwanag po natin kung bakit. Ang malakas na ETF volume ay nagre-representa ng retail interest mula sa TradFi institutions. Para sa atin bilang mga holders, ito po ay indikasyon na nagsisimula ng pumasok ang long-term liquidity kay XRP, hindi short-term pump. Kaya ito ang klase ng balita na nagbibigay po ng foundation para sa future rally at hindi po instant spike. Ngayon ay bakit hindi po tumaas sa XRP kahit may ETF launch? Ito ang malaking misteryo na gusto po nating sagutin. Bakit kahit may napakalakas na ETF debut, bumagsak sa XRP? Ang kasagutan ay dahil po sa tatlong core reasons. At kahit nakakalungkot, logical ang lahat ng ito. Ang reason number 1, maliit pa ang inflows kumpara sa laki ng market cap. Mga ka-crypto, napakahalaga po nito. Si XRP ay may napakalaking market cap. Hindi siya tulad ng meme coins na pwedeng mag times 2 sa isang araw dahil lang may pumasok na 5 o 10 milyon. Para gumalaw ang presyo po niya ng malaki, kailangan mo ng bilyon at hindi po milyon. Kaya kahit impressive ang $40 million inflow sa first hours, para kay XRP, ito ay parang patak lang sa dagat. Kaya para po sa atin, ang ibig sabihin nito ay huwag po tayong mag-expect ng instant reaction. Ang ETF inflows na XRP ay parang slow burn fuse na unti-unting sisindihan ang presyo over time. Hindi parang firecrackers na biglang sasabog. Ang reason number 2 ay bumagsak po si Bitcoin kaya nadamay ang buong market. Ito po ang reality ng crypto market. Kung bumagsak si Bitcoin, lahat nadadamay. Hindi mahalaga kung bullish ang fundamentals mo. Hindi mahalaga kung may ETF inflow ka. Hindi mahalaga kung may hype ka. Kapag si Bitcoin nawala ng suporta, lahat tatamaan kasama sa XRP. At ang pagbagsak ni Bitcoin mula $100,000 papuntang $98,000 ay sapat na para hilain pababa ang buong market. Dito po makikita kung bakit tayo bilang mga traders ay dapat pong laging aware sa Bitcoin dominance. Kahit gaano po kaganda ang development ni XRP, kung si Bitcoin ay nasa correction mode, mas malakas po ang gravity niya kaysa sa positive news ng ibang mga coins. Ang reason number 3
ay bihira pong mag-trigger ng instant pumps ang ETF. Ito po ang pinaka-misunderstood na part. Akala ng karamihan, ang ETF launch ay magdudulot ng instant na pump. Pero sa reality o katotohanan ng financial markets, ang ETF launch ay nauuwi sa delayed reaction. Ganyan ang nangyari kay Bitcoin noong January 2024. After po ng launch ay wala. Sideways, minsan red pa. Pero pagkatapos po ng 2 months, boom! Explosive rally. Ganito ang expectations ng mga analyst para kay XRP. Para po sa atin bilang mga holders ay magandang sign po ito. Ibig sabihin, hindi pa tapos ang laro. Nagsisimula pa lamang. Ang ETF launch ay hindi final event. Ito po ay trigger. At ang tunay na epekto ay mararamdaman po natin sa susunod na mga linggo at buwan. Hindi po sa unang araw. Ngayon ay bakit po ba delayed ang price reaction ng XRP ETF? Ito na ang technical na dahilan kung bakit hindi agad naaapektuhan ang presyo. Kapag bumili ang investors ng ETF shares, hindi agad bumibili ng actual XRP ang issuer. May 24 to 48 hours pa sila bago bumili sa spot market. Ibig sabihin, kahit nagkaroon ka ng massive inflows ngayon, delayed po ang actual buying pressure. At ito po ang dahilan. Ang ETF inflows ngayon ay magdudulot po ng price effect bukas o sa makalawa. Para po sa atin ay napakahalaga nito. Ibig sabihin, kung malakas po ang inflows ngayong araw, huwag nating hanapin ang price pump ngayon din. Ang effect nito ay parang echo. Darating pero may delay. Ano naman po ang sinasabi ng technical analyst tungkol sa galaw ni XRP? Ito po ang magandang balita. Kahit mayroon tayong volatility, sabi po ni Dusty BC, hindi pa nasisira ang bullish pattern ni XRP. May descending wedge po siya ngayon. At historically, ang descending wedge ay bullish breakout pattern. Kung lumampas sa XRP sa $2.70, dito po magsisimula ang mas malaking galaw. Para po sa atin bilang mga holders at traders, ang ibig sabihin po nito ay ang correction na nakita natin ay normal. Hindi pa tapos ang bullish structure at ang sunod na malaking galaw ay paparating pagkatapos po ng $2.7 na breakout. Kaya ito po ang price level na dapat po nating bantayan. Sa kabuuan, hindi po bumagsak sa XRP dahil mahina ang fundamentals. Hindi po siya stagnant dahil walang demand. Hindi po siya naipit dahil walang interes. Ang totoo, nasa transition phase po siya. Ito po ang panahon kung saan pumapasok ang institutions pero hindi pa nila binibili ang actual na XRP. Nadadamay po siya sa Bitcoin correction tapos hindi pa nagsisettle ang technical breakout point. Pero kapag natapos po ang delay ng ETF issuers, kapag bumalik ang lakas ng BTC or Bitcoin at kapag nabasag ang $2.70, dito po natin makikita ang tunay na epekto ng ETF. At kung titignan po natin ang data, hype, fundamentals at technical structure ng XRP, hindi tanong kung tataas siya, kundi kailan. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.